Mga katanungan sasagutin, mga alalahanin lilinawin. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim, Sagot Kita. At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page ng True FM. Please do follow us on Facebook. At kasalukuyan po tayo nagte-test broadcast sa Signal Channel 19. Sa mga Signal subscribers, tutok na po kayo on Channel 19. At bago po ang lahat, magpapasalamat lang ako at mag-hello, shout out sa mga taga Mapua University dyan sa Makati. Katatapos ko lamang po doon at tayo nagbigay ng konting talks on sa mga broadcasting media students and their digital journalism students at maging sa, nakalimutan ko yung isa, but hello sa inyo, thank you sa pag-imbita nyo mga taga Mapua University. Oras po natin mga kapatid, 6 na minuto, makalipas ang alas 4 ng hapon. Ngayong araw ng Martes, usapang negosyo po tayo mga kapatid. Alam nyo po ba na 99% ng mga negosyo sa bansa ay micro, small, and medium enterprises o mga MSMEs. At binubuo rin nila ang mahigit 62% ng ating employment o workforce. Kung nagsisimula ka pa lamang o pinag-iisipan mong magnegosyo, sagot ko kayo sa Go Negosyo ngayong araw. Mayroon po silang mga libreng mentorship. Yes, libre na mentorship program para po sa inyong pag-asenso. Pag-uusapan po natin yan maya-maya lamang kasama po ang ating mga guest. Para po ma-inspire kayo at ma-push nyo na yung matagal nyo nang gustong simulan na negosyo. Ang ating question of the day, anong skills sa pagninegosyo ang gusto mong matutunan? Yan, I'm sure matututunan din po natin sa ating discussion today. Sali po kayo, post kayo sa ating live stream at mamaya po ipapasagot natin yan sa ating guests. At kung may nais din po kayong idulog, may gusto po kayong itanong, maaari kayong tumawag ng diretso sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 or sa 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or sa 8631-6674. Esther Felipe, si Romeo Macapas, hello po sa inyo. Thank you for joining us. Kay Joseph Salvador, hello. Ernesto Casiano and Roberto Ignacio, hello po. Thank you sa pagtutok nyo sa amin sa Facebook. Okay, simulan na po natin ang ating discussion live via StreamYard. Si Sir Joey Concepcion, ang founder po ng Go Negosyo. Magandang hapon po sa inyo, Sir Joey. Okay, wala pa. Ayan, nawala. Ayan, sayang. Pero ayan, we're trying to reconnect. Makakasama po natin sila via StreamYard. And then also, meron din po tayong makakasama mamaya na mga MSMEs na mentor ng Go Negosyo para po mas ma-inspire po kayo. O baka po kayo may mga gustong tanong at interesado nga po kayong maka-avail nitong libreng mentorship program ng Go Negosyo, post na po kayo sa ating live stream at mamaya po or tawag kayo sa ating tanungan hotlines para po mamaya ay may pasagot natin yan kay Sir Joey Con. Alam niyo po, ang Go Negosyo, naku, matagal na akong naging bahagi rin po ako niyan. Kami po yung mga facilitator, pumupunta kami sa iba't ibang probinsya at nakakausap natin doon. They give talks sa iba't ibang probinsya para ma-inspire yung ating mga MSMEs kasama yung mga mentor. Ang tagal pa noon. Naku, kasama pa namin si former Secretary Lopez noon, DTI, former DTI Secretary Mon Lopez noong mga panahon na yun. Medyo matagal na. Kaya napakatagal na po ng Go Negosyo at tumutulong sa maraming MSMEs. Okay, ready na ba, Sir Joey? Yeah. Andiyan na ba si Sir Joey? Sir Joey. Ayan. Can you hear me? Yes, I can hear you na. Sabi ko naman kasi, dapat punta ka na dito, sir. I'm in the States. Nandiyan ka ba? O, pagbalik mo.
Oo, pagbalik mo na lang. Pero, eto nga, kinikwento ko, Sir Joey, na kami-kami pa nila Paulo Bediones, pumupunta tayong Pampanga, iba't ibang probinsya, 'di ba? We give talks, yung mga mentors niyan at kami yung mga nag-host ng mga events. So talagang ang dami na pong natulungan ng Go Negosyo. Pero dun sa mga hindi pa nakakakilala, una sa lahat, tell us more about Go Negosyo. Paano nagsimula ito? Well, we've started about 18 years ago. We're turning 19 years next year, no? And nagsimula to mula kay yung naging presidente si PGMA at naghahanap siya ng isang advisor for entrepreneurship at I was selected to play that role. At that time, I felt that talagang ang karamihan ng mga entrepreneurs natin ay mga maliit na negosyante, mga micro at small. And kung importante dito is to really move towards what I call shared prosperity. So yung mga malaking korporasyon, medium and large, yun ang mga tumutulong sa Go Negosyo, no? Hindi naman kaya mag-fund nito ng sarili namin. So yung mga big brothers natin sa private sector helped during those years. Mm-hmm. And today, I mean, I would say we've reached so many people. Isang survey na ginawa ng Okta, yung awareness level ng Go Negosyo na tumutulong dito sa mga MSMEs is about 81%. No? Mm-hmm. So, yun ang nagbigay sa amin ng inspirasyon na talagang may impact yung ginagawa ng Go Negosyo sa pagpunta namin sa halos lahat ng mga probinsya at nagme-mentor kami sa mga maliit na negosyante, no? At dito marami nangyayari, no? At hindi lang kami ang tumutulong dito, kasama namin yung mga business chambers, no? PCCI, AFI, PFA, lahat yan tumutulong dito sa pagtulong sa mga maliit na negosyante. Mm-hmm. At sa inyo pong obserbasyon, Sir Joey, anong mga sektor yung kadalasang nakikita nyo na gustong pasukin ng mga kapatid natin, pero sa realidad, ito talaga din naman yung mga patok na mga negosyo? Well, maraming dyan, syempre, unahin natin muna ang pinakamaraming sa Pilipinas, marami talaga tayong maliit na sari-sari stores, no? Ito ang pinakamalaking challenge natin na paano natin makatulong dito sa mga maliit na sari-sari stores na talagang maganda ang kita nila. Mm-hmm. At nakikita natin ngayon yung Pure Gold, yung SM, marami dyan ay tumutulong ngayon sa mga sari-sari stores at nagbibigay sila ng mga discounts. Yes. Kasi yung mga malaking negosyante, we sell our products to the sari-sari stores. No, they're one of the biggest retail that helps us hit our consumers. So that's why nakafocus rin tayo sa mga karinderya, mga sari-sari stores. At dito tayo tumutulong dito sa financial management. No? They have to know how to manage their cash flow. No? Yun nga, nabanggit nyo, oo, nakikita ko yan eh. Pag pumupunta ako ng Pure Gold, meron sila yung aling puring. Aling puring, oo. So at ito yung sinasabi mo nga, Sir Joey, kasi kayo mga malalaking negosyante na kayo eh. So sabi mo nga, kayo yung mga big brothers, no? At parang giving back, and kayo yung umaalalay doon sa mga nagsisimula at maliliit na negosyo para din ma-inspire sila at mag-aspire na, one day, magiging katulad din nila ako kalaki. At nag-guide nyo, mas less yung risk. Kasi syempre sa kahit anong negosyo, di ba, yung risk ng pagkalugi or pag hindi maging successful yung negosyo, nandun at nandun. At maganda dito sa Go Negosyo, nandoon may guide mula doon sa mga mentors. Tama. At importante dito ay cash flow management. Sa malaking mga maliit na negosyante, yung pinaka-challenge nila ay cash flow management. At dyan,
Diyan tumuturo ang mga mentors natin. Paano nila ibabalanse yung pagpautang nila and eventually, siyempre, importante dyan, umuutang rin ang mga consumers sa kanila. Lista sa notebook yan. So, importante rin na yung pinautang nila, babayaran sila. Kung hindi, paano sila magbabayad ng mga kinuha nila sa mga manufacturers katulad namin? Binibenta, they sell soft drinks, they sell our ice cream, you know. So, tumutulong ang Big Brothers dito, pero importante rito, yung itong mga lit na negosyante, ay dapat matuto dito sa cash flow management. Diyan kadalasan ba, Sir Joey, nagkakaproblema? Yung cash flow, parang akala nila simple lamang, pero at the end of the day, parang hindi pala kumikita ng sapat naman. Nakakalimutan din yung kung ilang porsyento ang dapat na kita, ilang porsyento ang dapat napupunta sa operations, yung ganon pagbalanse nga ng operations. So dito pumapasok, Sir Joey, ba yung programa nyo na 3M on Wheels, yung 3M on Wheels o mentorship, yung mentorship, money, and market? Oo, yan ang pinaka-importante dito, na yung isang entrepreneur kailangan may mentor, no? Iba dyan sa yung mismong parents ang kanuunahan mentor, yung eskwela nila na pinuntahan nila, yung mentoring rin yan, no? But formal mentorship, no? Pero pag sabak na sila sa negosyo, kailangan sila may advisor, no? So, katulad dito, maski sa malaking corporation, we hire mentors, no, to guide us through challenges, no? So dito mas simple ay isang sari-sari store, no? Cash flow management, at minsan nahalo yung mga household expense sa negosyo nila. So ang gulo nun, no? So kailangan may separate accounting yung negosyo nila sa mismong sarili nilang household expense, no? At dyan ang pinakamalaking problema nangyayari dito sa mga sari-sari stores. Minsan kinukuha nila lahat ng puhunan nila sa negosyo at nahahalo dyan sa household. And eventually, hindi rin sila makakabayad dito sa nag-utang sila ng mga microfinance institutions. So this is what we're teaching, and it's part of the mentorship program. So the next question is access to money, no? And that's what we're trying to do. But yung bangko or yung MFI, magpapautang lang sa kanila kung nakikita nila na tama yung cash flow nila, no? At syempre, yung market, yun ang mga consumers na bumibili dito sa mga sari-sari stores. Yung nga, nakikita natin may isang foreign group na yung Dali, no? Pumapasok ngayon sa Pilipinas at medyo isang threat yan sa mga sari-sari stores kasi ang presyo nila talagang mababa, no? Pero yung advantage ng sari-sari stores, nagpapautang sila. Yung Dali hindi pa rin nagpapautang sa mga kliyente nila, no? Ngayon po, naalala ko noon ay yung tie-up nyo po, lalo na when ang secretary po ay si former Secretary Mon Lopez. Kasi sinasabi ko nga, Sir Joey, kasama siya noon nung nagsisimula pa yung Go Negosyo, diba? Doon ko rin po sa una-una nakita at nakita niya yung kahalagahan. Kaya yung tie-up ng Go Negosyo with the government nagpapatuloy. This government po, this administration, ganun pa rin ba? Pagdating po sa pagtutok sa MSMEs? Well, nung panahon ni President Duterte, naging presidential advisor ako sa entrepreneur MSMEs, no? And naging trade secretary si Mon Lopez na dati ay executive director ng Go Negosyo. So nung na-organize ko ng Go Negosyo at nagtatrabaho si Mon Lopez sa amin sa RFM Corporation, I asked him to join and become our executive director. So what we were doing in the past, we continue to do today under the Marcos administration. That's good. At yung kagandahan ng programa na to na it's a government-private sector partnership. Yes. At ngayon si Fred Pascual ang trade secretary at si Yusek Roque ang MSME head, no? So
magandang teamwork namin ngayon with Fred and with Yusek Roque, no? Secretary Fred and Yusek Roque. And importante yan. The private sector is the businessman. It's the entrepreneur. The government, to some extent, helps the ecosystem. It makes everything smooth, business to run well. So that's the role of the Secretary of Trade. So for as long as we really work together with government, then we can reach more people. At yun ang goal ng Go Negosyo. So turning 19 years next year, and seeing where we have progressed, we're not only here in the Philippines, we've reached already ASEAN. Sa programa, ang tawag namin dyan, ASEAN Mentorship for Entrepreneurship Network, AMEN. No? So 10 countries are participating in this mentorship program. Katulad dito sa Pilipinas, we share the same platform with the rest of ASEAN. No? So we're trying to grow that base, increase the number of mentors here in the Philippines and even in the ASEAN kasi may mga strengths itong mga big brothers natin sa ASEAN that they can share with us, and that's also important. No? Maliban po sa 3Ms, ito nga pong mentorship, money, and market. Ito lagi ko naririnig to. Graduate ako ng KMME program, yung Mentor Me program. Can you tell us more about this po? Well, we have the KMME and the camp. It's basic kapatid mentor program, no? And the other camp is for agriculture, no? Agribusiness. So this has been going on. The program was designed by Yusek Merly Cruz, a former DTI Yusek, and matagal na to. It's been we do it online. DTI tumutulong dito sa pagpipili ng mga mentors, no, importante mga mentees, no. At dito naman sa amin, we make sure that the mentors are good, no. So this has been done for so many years now, and we are what do you call this, accelerating it. Pero iba pa rin yung face-to-face sa online, and that was done during the pandemic. That's why we had to go online because of COVID. Pero ngayon we're doing face-to-face at every week we're in a different area. We were just last in Bataan, then Lipa, then now Davao. And then we also partnered with Lab for All, no? Lab for All of the First Lady Lisa Marcos Araneta Lam, no? I mean, she is giving free medical to all the the poor who cannot afford, and we bring mentorship also sa mga negosyo. So this is a very big event that the First Lady does, and we're supporting her with providing mentorship to kasi mga pumupunta dyan, karamihan mga babae, no? For breast exam, X-ray, and many other things, no, on health, no. Dito naman we support it with what we call this mentoring, kasi karamihan sa kanila na pupunta diyan ay mga negosyante, kasi karamihan diyan ay mga babae. On top of that, we're also helping BP Sara sa youthpreneur, no. So that's very successful. We bring mentors to the schools, no, to focus on basically the senior high school students, no. Yun ang priority namin, yung senior high, and we're starting to our mentors are starting to teach them on entrepreneurship. So that's very important. Ilang entrepreneurs na po? Sabi nyo nga, going to 19 years. Ilang entrepreneurs na po ang natulungan under the, ito pong ating 3M and also itong Kapatid Mentor Me program? Well, the office has all the numbers, but this is already in the thousands, no? Just last week in the Tourism Summit, we have close to 3,500 people there, no? And so we have the 3M on Wheels, we have the summits, no? We have the Women's Summit, we have the Tourism Summit, we have the Digital Summit, we have the Balikbayan Summit, so, and then we have the MSME Summit. So on top of the 3M on Wheels, we also have these summits all over. So ang tumutulong sa amin dito yung mga malls, SM, Ayala, Robinson, Double Dragon. So lahat ng mga malls, yun ang is the spot that we chose, no? Kasi
karamihan ng mga entrepreneurs and mga talagang where we do the summits and all of that, no? So malaking impacto, no? And now that we're working with the Secretary of Education, si VP Sara, we're now really also helping the youth, no? Because that's the future. So, and the beauty now, Cheryl, it has changed the landscape. Social media has really disrupted traditional media. And we are now, there's now more and more content creators and influencers. So this is the side of marketing, no? So to me, this is the game changer. Why? Because to us in our company, we don't look for artists anymore to endorse our product. We look for the man on the street, the influencers and the content creators. And so in all our events, what we're doing is we're teaching the MSMEs on how to become an influencer and a content creator. Because if you do both, you will basically understand marketing already. Yes, opo. So yan ino-offer na rin. Marami na po kung paano po yung yung scholarship or itong libreng mentorship program? Sino ba yung pwede pong mag-participate or mag-register or depende po yan sa interest din nila? Well, we are very heavy in social media. We have close to over 1 million followers. So we use social media to announce all our events. So we're on social media very heavily. We are on the newspapers carry us when the events are. So we're very accessible, and DTI is supportive of what we're doing. And there's a schedule already out there on the different events. So all they need to do is just to attend. They don't need to spend anything. I mean, there's all free. And we give out the books that we have. Sometimes we give out 200 to 300 books for every event on how to start a business by Go Negosyo. No? So we're really scaling up. And in the end of what's the end game here? For the economy to grow and for us to have more jobs, to create more jobs for our people. Ang importante dito, itong mga maliit na negosyante, kailangan umahon sa kahirapan. Yan ang importante. Kasi if they remain micro and small forever, how will you now have the future large corporations? Hindi lang pwede kami lang dyan, no? What we want to do is increase the number of medium and large companies, no, in the future. And when you do that, your economy will grow. Siguro po, Pangguli, Sir Joey, sa mga nagsisimula na ng negosyo or nagpaplano pa lang magnegosyo, ano po ang mensahe nyo po sa kanila? Well, kailangan isang gusto mag-isang negosyante, you have to determine ano ang skill mo. Kasi some people go into a business pero hindi naman, that's not their talent, no? And that's why they fail, no? So if you're good in cooking, you have a good product or some delicacy, you try to excel in that. No? My sister has her putong ube and her, a lot of delicacies. So she started small and now she's big. No, and so what we're trying to tell our future entrepreneurs, pag-aralan mo muna yung kagalingan. What is your strength? No, marketing, social media, pagluluto. Then develop that, no? Develop a product, develop a service, and turn it into a business, no? And then join our events. They're all over. You will see it in the papers and social media. Attend it. It's free. And what you will gain from that is you will get contacts. You will meet many mentors. You not just meet one. You meet me. You'll meet many others. So pwede kang pumili and you get advice from 50 of them, 100 of them. So yun ang difference in going to a school. Well, that's formal education, pero dito it's really just getting to meet the other entrepreneurs, be inspired, meet social, listen to a content creator and influencer. Baka that might be what you want to do, no, in the future as well, no? You can earn a lot as a content creator. Marami pong salamat, and promise mo yan, Sir Joey, pag nandito ka sa Pilipinas, pupunta ka na dito sa studio.
Sure. We can do it. But marami Thanks. pong salamat. Sa amin pong pagbabalik ay makakasama po namin ang ilang mentee na natulungan po ng Go Negosyo. Thank you, Sir Joey. Ayan po, si Sir Joey Concepcion. Baka po kayo ay may mga katanungan sa ating mga mentee o yung natulungan ng mentorship program po ng Go Negosyo. Ito na yung inyong pagkakataon. At maaari po kayo mag-post or tumawag sa ating tanungan hotlines. Oras natin, 4:31 in the afternoon. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama inyong lingkod Cheryl Cose, ang ating question of the day. Anong skill sa pagdinegosyo ang gusto mong matutunan? At this point, may magkakasama po tayong mga mentee o yung natulungan po ng mentorship programs po ng Go Negosyo. Una po nating makakasama ang owner po ng CIOS Consumer Goods, si Sir Dennis Tobias. Hi, Dennis! Magandang hapon po, Ma'am Cheryl Cosim. Opo. Good afternoon. Nakikita niyo po ba ako? Yes. Opo. Tama ba ako? CIOS? CIOS? Tama po. Okay. Sige nga po, kwentuhan nyo kami kasi ang gusto natin, ma-inspire yung mga nanunod at nakikinig po sa atin. Ang katulad pong maging negosyanteng katulad nyo. Paano nyo po nalaman na mayroong free mentorship program ang Go Negosyo? Okay, it's a good thing, no? It's a good question. So actually, ang Go Negosyo, it's very well known all over. Nagbabasa rin po ako ng mga books niyan. At the same time, nung nakita ko po, nag-announce po ang DTI na magkakaroon po ng DTI KMME MME mentorship program, I did apply for it. So, nagkaroon po ng evaluation, tinignan po nila, napakarami po nung nag-apply para po dun sa programa. And nagpapasalamat po ako at pinalad po tayo na maging parte po ng programa. It's just like a mini MBA course within 4 months. No, parang nag-masters na kayo. Pero, yung negosyo mong CIOS, tama ba ako? CIOS Consumer Goods, gaano nakatagal ba itong negosyong to at bakit ginusto mo pang mag-KMME? Okay, ang CIOS po, nag-start po yan in 2020 during pandemic. It just so happened, empleyado po tayo for how many years, sobrang tagal na rin po sa kumpanya. And then, biglang nag-cut short. Syempre, wala po tayong ibang isipin kundi mag-survive. So, I created an online shopping and so on hanggang sa pumasok na po yung CIOS. Nagtuloy-tuloy po siya and then, legally, we applied for the legal permit on 2022. Doon na po siya nag-start. Ano yung sa tingin mong kinailangan mo? Bakit, yun nga, naging interesado ka pang ma-mentor ka? Okay. Anong aspeto ng pagninegosyo yung nangapa ka, yung nahirapan ka, nung nagsisimula pa lamang? Sa unang parte ng negosyo po, unang taon, pangalawang taon, sobrang hirap po talaga niyan. In any aspect po, kailangan po talaga natin na mentor in terms of doing the organization structure, finances natin, marketing natin, yung production natin, kailangan natin may mga mentor po tayo. And yun po yung prinobide ng Go Negosyo, tinuruan po kami step by step kung paano po namin gagawin yung mga bagay na ikauunlad pa po ng negosyo namin. It's just like a leading path na parang bata, tinuturuan tayo kung paano maglakad, kung paano magsalita, hanggang sa matuto po tayo. Yun po yung binigay ni Go Negosyo. Napakalaking bagay po niya. Nakikita ko, ayan, Manggat Bagoong. Ayan, nakita ko yung video. Ayan, si Lovey po. So, Bagoong, bakit yun ang naisip mong negosyo? Nung bang sinimulan mo yon, inisip mo rin na, teka, parang marami na yata akong kakumpetensya. Paano ba ako magiging iba? Or during that time, sabi mo nga, kasi pandemic, o basta nag-isip ka na lang na, sige, pwede na to, bahala na. At saka na lang nagkaroon ng direksyon yung negosyo mo. Sir Dennis. Okay, Ma'am Cheryl, no, marami pong hindi nakakaalam. Nung bata po ako, ang magulang ko po
isa po sa nagtitinda ng prutas at alamang dyan po sa may Bangbang, Oh. sa tapat po ng PNB. Oo. So, nung nagtitinda nanay ko, nagbabalat, nagtatalok ng pinya, ako po yung kumakain without even knowing also na kinakain ko talaga siya. Kinukuha ko yung alamang kasi masarap yung pagkakagawa ng alamang eh. Oo. So, we manufacture the bagoong. So, what is the unique selling propositions? Pare-parehas po ang bagoong sa market, pero ang proseso po ng paggawa, magkakaiba po siya. So, we manufacture the bagoong, and then I am introducing into the market right now the mix-alog, wherein yung bagoong po namin is pwede po natin ipare sa lahat ng klase ng prutas at sa lahat ng klase ng ulam. Oo, pwede mo pang ulamin. Naalala ko Tama po noon. siya. Naalala ko noon nung bata kami, ang tawag natin nilalabay sa kanin. Yung bagoong. Tama po. Diba? Yung bagoong. Tama po. Oo, tapos adobo, yung adobong ano yun eh, yung mamantika. So, kasama yung bagoong, tapos ganun nang naalala ko. Naku, parang gusto kong matikman yung bagoong mong yan. So, ngayon, how are you doing? Ano, after several years, considering bago pa talaga yung negosyo mo, tapos nakapag KMME ka na agad, paano nito natulungan ngayon yung iyong negosyo? Okay, what Go Negosyo did is binigyan kami ng pattern. It's what we call a business path. Okay, ano yung plano mo for the next 1 year, 2 years, 5 years, ano yung programa na meron ka? So ako na-envision ko sa sarili ko, okay, we manufacture the bagoong, hindi lang ito, we just wanted also na ilabas din yung bagoong sa ibang bansa. Okay, we know that the product is competitive enough, and then it's a unique traditional taste na may laban talaga. Yun yung pinagkaiba niya as compared to other bagoong mismo. Now, paunti-unti, ginabayan kami ni Go Negosyo, paunti-unti lang namin ginagawa yung path namin. So dati, bodega lang kami, we manufacture it, we have our distributor. Right now, meron na po kaming tindahan na sarili dito po sa 297 Fernando Po Jr. Avenue, Quezon City. Uy, po, may tindahan na kaming sarili. Oo. And then later po, we are infusing right now the Sios Mix-alog. Okay? Yan na rin po yung ilalabas namin na food cart. Okay? Naka-line up na po siya. And then paunti-unti lang po tayo. Yun po yung pinaka-pattern namin. Ayun, naman pala. Naku, ito tinitingnan ko nga sa IG. Kung ano. Oh, thank you, ma'am. Ayan. Parang, so pwede rin bang mag-order online? Siyempre pwede. Yes, ma'am. Pwede po tayo mag-order. We have available in Shopee, TikTok Shop, and also in Lazada. Ngayon, kung halimbawang gusto naman ng iba magpa-deliver, we have also Lala Move and Grab, as well as the CEO's Premium Bagong is also affiliated with Souk. Okay, this is a Muslim market. Okay, pwede po silang mag-order dyan. Or, pwede rin po silang dumaan sa tindahan namin. Parang nangasim ako dun sa Mix-alog. Ayan. Yung Mix-alog. Ayan mga kapatid, follow them on Facebook. Siguro, before we let you go, ano ang maibibigay mong payo, inspirasyon doon sa mga gustong magsimula ng negosyo or kasisimula pa lamang ng negosyo? Invite mo na rin sila, syempre, na subukan ang Sios Bagoong. Okay, ma'am, maraming salamat po. First and foremost, okay, kung sakaling kayo po ay magtatayo ng negosyo, kailangan po gusto ninyo yung ginagawa ninyo, mahal nyo po yung ginagawa ninyo, and then pagkatiwalaan nyo po yung sarili ninyong kakayahan, and no matter what happen, wag po tayong susuko or wag po tayong panghihinaan ng loob, and always have faith in God and everything will follow. Yun po yung pinakapamantayan natin. Now, invite ko na din po lahat na kung magtatayo po kayo ng negosyo, meron pong mga proyekto ang government mismo as compared with DTI and Go Negosyo. Nag-offer po sila ng mentorship and napakalaking bagay po niyan para po magabayan tayo sa tamang pamamaraan, kung paano po magkakaroon ng tamang negosyo, kung paano natin gagawin negosyo. Yan po yung maipapayo ko sa mga nagsisimula po. Okay, and also, for those people who are watching right now and who are listening right now, please do try Sios Premium Bagoong. You can just follow us through our Facebook page,
just look for CIOS, that's CIO''S. Check nyo po siya and then pakipollow na rin po and share nyo na rin po siya. Ayan. Ayun po, ma'am. Thank you. Maraming salamat, Dennis. Thank you for sharing your journey. Maraming salamat, Cheryl po. Ayan, maraming salamat. At ito mga kapatid, follow them on Instagram as well, CIOS Trading. Makikita nyo po dyan yung mix alog nila. Ayan, may kasama ng mangga at saka yung kanilang premium bagoong. Ayan po, si Dennis Tobias. Puntahan po natin yung susunod naman na mentee. Ito po, si Kit Flores ng Kit's Food Products. Hi, Kit! Hello, Miss Sheryl. Hi! Magandang hapon po. Magandang hapon. Pwede bang introduce mo muna sa amin? Ano ba itong produkto mo? At paano nagsimula? Okay po. I'm from Davao City po. And yung business ko po is about food manufacturing. So, nagmamanufacture kami ng mga tosino, longganisa, bacon, very common din na pagkain. But actually, our products are less preservatives, no MSG, at saka wala din masyadong extenders. Ganun po. Mm-hmm. So, yun. Kailan nagsimula tong negosyo mo? It started po 2014. So, magka-10 years na siya this July po. Okay. Ayun. So, matagal na. Ano yung mga challenges nung nagsisimula ka, Kit? Basically po, Miss Sheryl, ang pinakamahirap po talaga kasi since I'm building my own brand, sobrang hirap niya introduce sa market kasi nga po walang nakakilala. So, parang I have to really build my own brand from the scratch. So yung parang rejections, madaming parang kailangan pagbaguhin sa products. So yun po, ang number one na pinakamahirap na gawin po, yung pag-market talaga ng product. Mm-hmm. Kailan mo, ano yung mga trainings? Kailan mo nakilala ang Go Negosyo? At paano nakatulong ito? Yung mga programs nila? Yes. Actually po, before the KMME, dati na po ako nag-attend ng mga seminars ng DTI. Mm-hmm. So marami na po silang seminars for MSMEs. And then 2016, I remember, doon nag-start yung KMME sa Davao. First batch po ako ng Davao sa KMME. So when they offer the program, talagang ay parang pinilit ko dun sa nagmamanage ng KMME program na sumali. Kasi really I wanted to learn more about how to run the business. Kasi I started talaga na wala ding alam sa pagbe-business kasi wala naman yung family background, so wala din namin kaming business din. Mm-hmm. So I have to really learn a lot sa pagtatakbo ng business po. Yun po. Paano na siya nakatulong ngayon? Gaano na kayo kalaki? It's been what? 10 years? Yes, actually nakatulong siya through yung sa program ng KMME po, nandun din, part din kasi ng program yung how to market your products. So, dun po, natutunan ko kung sino talaga yung mga target market ko. So, from that, ngayon, nasa mga major hotels na kami, nagsusupply kami ng mga tosino sa kanila, breakfast, and at the same time, meron na rin kasi mga supermarket po dito sa Davao City po. Mm-hmm. So, hindi ka lang nag-focus sa mga orders, talagang pinasok nyo na yung mga hotels. Ganun mo rin pinalawak. Meron na ba yan sa Metro Manila? Umaabot na ba yan dito? Or concentrated ka muna dyan sa Davao area? For now po, nasa Davao pa kasi meron pa atang ASF until now. So, hindi ko pa siya pwedeng ilabas ng Davao City. Mm-hmm. So, yun po. So, yung long-term plan din, parang si Dennis, part of the KMME, kailangan may planning. Hindi naman pwedeng kampante lang tayo na, basta bumibenta, kumikita, okay na. Siyempre, gusto mo, you want to, plan big, think big, diba? Yes. Actually, sa KMME program din, Miss Cheryl, meron din kasi doong parang BIP. BIP means Business Improvement Plan. So, part siya ng program. So, bago ka makagraduate, kailangan mo gumawa ng BIP. So, that, yung BIP na yun talaga yung long-term na plan sa business. And napakalaking tulong niya for my business kasi mas naintindihan ko lalo yung business ko and at the same time, mas napalawak ko talaga yung business ko, mas nag-grow talaga siya kasi merong goals na kailangan i-target. So yun yung parang ang laki ng impact noon sa akin.
as one of the mentees ng KMME po. At saka nandoon, syempre, parang tinanong ko rin kanina kay Dennis, kasi maraming tosino, maraming longganisa, di ba? Sa market, yung competition, at kahit 10 years ka na, mayroong susulpot at susulpot na bago. So, ano yung strategy para manatiling competitive at talagang mas pipiliin ng mga consumer yung produkto nyo? Yun. Totoo po yung sinasabi ninyo. Medyo saturated na rin kasi talaga yung aming products kasi nga marami na din talagang malalaking brands sa Pilipinas na mga ganyang products. So sa akin naman, stay true to my parang passion ko talaga. Like, usually kasi other brands have really lots of preservatives. So sa amin naman kasi, medyo less lang talaga yung preservatives niya at saka homemade pa rin. Hindi siya ganun ka-commercialize. And at the same time, hindi lang kami nagpo-focus din sa kung ano yung meron kaming like mga grocery or hotels. Meron din kaming sariling tapsilogan. So parang we tried a lot different different talaga na strategy para in order for us to really sustain sa business. So yun po yung ginagawa namin. At ano ang maipapayo nyo sa mga nagsisimula pa lang ng negosyo? Magsisimula o nagsisimula pa lang? Yun. Ang sabi ni Sir Dennis kanina is parang sabi niya, actually hindi lang naman si Sir Dennis, but a lot of mga business tycoons or mga mentors, sinasabi nila na parang don't give up daw. So I can also say that na advice na wag mag-give up kasi for the last 9 years din sa business ko, maraming beses na rin ako na parang mag-give up kasi nga syempre when there's a lot of challenges, we tend to just give up kasi nga sometimes we feel discouraged, lalo na pag medyo mababa yung sales or like hindi ka kumikita. And then sometimes you feel hopeless kasi, diba, especially kapag we don't see any parang progress sa business natin. And sometimes then, minsan yung plano natin hindi talaga nangyayari according to our plans, diba? So parang for us, parang sige, give up na lang kasi nga parang wala talagang results na nakikita eh. But you have to remember po na doing business is not just about hard work eh. Kumbaga, also you need to be patient, you need to trust God, have faith in Him kasi yung timing talaga ni Lord for us is always perfect eh. Kumbaga, kailangan na talaga natin maging patient kasi syempre yung mga challenges lagi yung nandyan and habang tumatagal yung business talaga, pahirap yung mga challenges din. So we really have to be firm and tsaka dapat mentally strong din tayo and yung faith din natin talaga kay God is really should be strong. Yun po. Well, sasagad-sagarin na kita, Kit, ha? Kasi merong mga mensahe yung ating mga kapatid, may mga katanungan. And since sumailalim ka naman sa KMME, baka mabigyan mo sila ng guidance. Nagpaalam na kasi ako kay Sir Joey Concepcion, nasa ibang bansa kasi. Pero ito kagayang tanong ni Miles Sanchez. One time lang daw ba yung mentorship or pwedeng magpa-guide through sa pagsisimula ng business kasi gusto niya daw magtayo ng kainan. Paano ba ang mentorship or pasok ba siya dun sa 3Ms? Yung KMME program po kasi of course it's for the MSMEs, no. Ano po yan it's a 3-month course. It's weekly yung kanyang schedule once a week and then you have to be committed as well kasi kailangan talaga na every schedule ng KMME, kailangan mag-attend ka kasi if not, hindi ka na makaka-graduate. You have to attend to another batch. So kailangan from day 1 until matapos yung KMME program, kailangan naka-attend ka. And also, they have a lot of mentors din doon and also may mga coaches din. So after, depende na lang kasi yan kasi yung business improvement plan, meron yung one-on-one na coaching talaga for the mentees and the mentor para mabuo nila yung kanilang business plan. So, depende sa kanilang relationship, kung after the KMME, pwede naman silang siguro mag-contact pa rin or communicate pa rin sa mga coach or sa mga mentors. So, yun lang. Kumbaga, as MSME, wag lang tayo talagang mahiya na lumapit or humingi ng tulong sa mga mentors o dun sa mga talagang nag-succeed na sa business. Yun po. Alright. Maraming salamat for your time, Kit, and all the best. Good luck!
Thank you so much, Ms. Sharia. Ayan po, si Kit. Ay, wait! Ay, wala na ba? Nagbabay na ba si Kit? Meron pa. Ayan. Meron Ay, pa po. Yes, imbitahan mo yung mga taga Davao pala na tangkilikin ang produkto mo. Yes. Yes, of course po, sa lahat po ng mga taga Davao po na nanonood ngayon, please do support our products also. And by the way, we on our 10th anniversary po by July, we have a outreach. So for those who would like to parang donate, of course, we will ask for donations for the outreach 10th year anniversary namin. So yun po. Ayan. Thank Thank you. Thank you, Kit. Ayan po, si Kit ng Thank you. Davao. Ayan, tikman nyo yung kanyang tosino, longganisa at marami pa pong produkto nila. And ito sa mga kapatid natin na interesado po doon sa, kasi yung KMME parang ano na nga, masters. So ang tingin ko po ay pasok kayo doon sa mga magsisimula pa lang ng negosyo dito sa 3M on Wheels, yung mentorship, money, and market. Now, if you are interested, katulad po ng sinabi ni Sir Joey Concepcion, bisitahin lamang po, i-follow sila sa kanilang Facebook page, which is Go Negosyo. Doon makikita nyo yung schedule, and I'm sure pwede rin po kayo mag-send ng message po sa kanila kung kayo po ay interesado na umattend ng kanilang mga mentorship program. Also, doon sa mga nagtatanong po, katulad si Maria Lourdes Nercua, Hi Rolly Del Castillo, yung mga interesadong magsimula ng negosyo, ang DTI po ay nandyan. Pumunta po kayo sa negosyo centers po ng DTI. Nakakalat po yan sa buong Pilipinas. I-check nyo lamang po sa inyong mag-search lamang po kayo or mag-message po kayo sa DTI. I'm sure may kukonect po nila kayo sa pinakamalapit na negosyo centers po sa inyo. May mga programs po sila, mag-guidean po nila kayo sa pagsasamula ng negosyo dahil may mga seminars sila. They also have a YouTube channel, ang DTI, at marami po kayong mapapanood na materials doon na pwede kayong mag-guide sa pagsisimula po ng negosyo. At maging sa puhunan, meron din po kayong, madidirect po nila kayo kung saan pwedeng magbigay ng pagsisimula o yung makakahiram kayo ng inyong puhunan. Diba? Huwag po kayo mag-alala sa mga susunod po na araw ay we will try to invite DTI para po, and we'll talk about yung mga pagsisimula ng negosyo at mga programs po ng pamahalaan. O mga kapatid, sana po na-inspire kayo at marami po kayong natutunan. Diyan po nagtatapos ang isang oras ng tanungan at sagutan. Bukas makakasama po natin ang DSWD para pag-usapan ang kanilang 4-piece program. Totoo na po to, bukas na natin sila makakasama. O magsama-sama po tayo ulit ha, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon dito sa programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Sagot kita!